Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Ito po yung kanyang tungkol po sa kanyang founder o creator na si Ginoong Satoshi Nakamoto. At meron po kasi siyang pinost na pinakahuli po niyang mensahe. Yan, last message niya po ito noong nitong nakalipas pa na 13 years ago or 13 taong nakalipas. Ayan. Si Satoshi Nakamoto ay naglaho na po siya na barang bula. Wala pong nakakakilala kung sino talaga ang kanyang tunay na identity sapagkat yung kanyang pangalang Satoshi Nakamoto rito ay isa lamang po itong pseudonym or ibig sabihin ay peke na pangalan. Kaya ayan, ang ating pag-uusapan ay yung kanyang message, yung kanyang huling message na iniwan. Yan, para sa lahat. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, the anonymous creator of Bitcoin who pseudonymously called themselves Satoshi Nakamoto disappeared 13 years ago on December 12, 2010. Nakamoto posted his last message on Bitcoin Talk forum stating there's more work to do. Yan, on denial of service, DOS. Yan, ibig sabihin niya ay marami pa raw pwedeng gawin. Ayun, yan po yung kanyang statement or last message para sa lahat. Nung December 12 pa ito, 2010 at pinost po niya ito sa isang forum dito po kay Bitcoin Talk. Ayan. Ayun po yan kay yan po dito po ito po ay galing po ito mula po kay CoinGecko. Ayan, 13 years ago, Bitcoin creator Satoshi Nakamoto published his last public message on Bitcoin Talk forum, stating there's more work to do. Ayan, on denial of service. Ayan, ano kayang ibig sabihin niya rito? Ayan, ito po yung actual na post ni Satoshi Nakamoto. Ayan, founder, senior member. Ayan. There's more work to do on DOS or DOS, but I'm doing a quick build of what I have so far in case it's needed before venturing into more complex ideas. The build for this version is 0.3.19. Added some DOS controls. Yan. Remove safe mode alerts. Yan, ito po yung pinakahuling pinost niya sa lahat. At parang ito po ay may kaugnayan kay Bitcoin. Yan, Nakamoto's last message did not suggest that he might be leaving. The message was in fact technical and spoke about the work needed for DOS or denial of service attacks. Kaya yan, hindi naman po siya yung kanyang huling mensahe ay hindi po siya nagpaalam. Yan, yung kung mababasa po natin yung kanyang message ay tinutukoy po niya yung kanilang development. Ayan, project development na may kaugnayan po dito sa DOS or denial of service attacks. Kaya yan, tapos bigla na lamang po siyang naglaho. Although Nakamoto posted their last message on December 12, 2010, they had to step away from the spotlight in April 2010. But Nakamoto left a digital currency and a legacy that has grown beyond anyone's imagination. However, the December 12, 2010 message won't be the last time we'd hear from the Bitcoin creator. In 2014, there was a lot of controversy about Nakamoto's identity. Authorities had brought in certain Dorian Nakamoto for questioning. However, a P2P Foundation profile link to the Bitcoin creators popped on and stated, "I am not Dorian Nakamoto." Kaya ayan, meron pa silang hinuli na may pangalang Dorian Nakamoto. Ayan, parang kawawa naman pong itong si Dorian Nakamoto. Ayan, sapagkat siya ay pinagkamalan na siya si Satoshi Nakamoto dahil lamang sa magkapareho yung kanilang apelyido. Kaya ayan, dinampot po siya ng mga otoridad at question kung siya nga ba si Satoshi Nakamoto. Pero mabuti na lang at may lumabas na isang foundation profile na nakalink kay Bitcoin na lumabas na
na nagsasabi na I am not Dorian Nakamoto. Kaya ayan na maging ayan, niligtas po si Dorian Nakamoto. Ayan, para kawawa naman po siya kung nakulong siya. Ayan, dahil lamang sa maling akusasyon. Ayan, why did the Bitcoin creator disappear? Ayan, yun po yung pinakamalaking tanong. Bakit nga ba biglang naglaho si Ginoong Satoshi Nakamoto? Pero base po sa aking pagkakaalam ay gusto na siya ay naglaho dahil gusto po talaga niyang maging decentralized ang Bitcoin, yung walang kumokontrol dito. There are numerous theories why Nakamoto may have left the crypto scene. Some say he disappeared. His disappearance helped keep Bitcoin decentralized and open. Meanwhile, some say that Satoshi Nakamoto is a group of people who have since disbanded. Kaya yan, wala po talagang nakakaalam kung bakit biglang naglaho si Satoshi Nakamoto. Yan, yung gaya ng sinabi ko kanina ay mukhang parang sadyang siya ay naglaho para si Bitcoin ay mananatiling decentralized. At yung iba naman ay nagsasabi na si Satoshi Nakamoto ay hindi isang tao, kundi isang grupo ng mga tao, at sila ay ayan, na-disband or parang naghiwa-hiwalay na sila. Kaya ayan. Pero parang punong-puno pa rin po ng conspiracy. Ayan, itong si Ginoong Satoshi Nakamoto. Kasi unang-una pa lamang ay yung napaka-questionable po kasi yung hindi siya nagpaalam. And kung gusto niya talaga sana nga maging decentralized ito ay sana ay nag-iwan po siya ng isang mensahe na parang yun, wala namang po masama kung pag magbibigay siya ng last message para sa lahat. Ayan. At ganoon din po kung pag isa itong grupo. Ayan. Basta bigla na lamang naglaho. Parang yung kanyang last message ay ayan, punong-puno siya ng mga developments. Ayan, yung sabi niya rito, yung post niya rito, babasahin po natin dito ay ayan, punong-puno po siya ng mga plano. Ayan, na mga susunod na projects na kanilang gagawin. Ayan, lalong-lalo na dito sa ayan, may kaugnayan po sa DOS, Denial of Service. Ayan, tapos yan, bigla na lamang po siyang naglaho. Ayan, maraming nagtataka kung ano nga ba talagang nangyari sa kanya. Some fans have associated Nakamoto's identity with Hal Finley, a computer scientist who worked on developing Bitcoin. Finney was also the recipient of the first BTC transaction. Moreover, Finney lived in the same neighborhood as Dorian Nakamoto. Therefore, it is unsurprising that people accuse Finley of being the real Satoshi Nakamoto. Unfortunately, Finney passed away on August 28, 2014. Finney's passing could be one reason we have not received a message from Nakamoto. Yan, may mga nagsasabi na baka naman si Satoshi Nakamoto ay si Hal Finney. Isa po daw po siyang computer scientist. At isa po siya sa mga nagtrabaho para ma-develop si Bitcoin. At isa na rin po siya sa mga kauna-unahang recipient na nakatanggap ng Bitcoin. Kaya maliban dyan ay nakatira si Finney. Kapitbahay lamang po ni Dorian Nakamoto. Kaya malamang ay baka dito niya kinuha yung pangalan na Satoshi Nakamoto. Yan, kay Dorian Nakamoto. Kaya ayan, marami pong nagsasabi na si Finney, ang Hal Finney, ang totoong Satoshi Nakamoto. Yun nga lang, nakakalungkot at pumanaw po siya noong August 28, 2014. At yan, isang dahilan kung bakit hindi na siya nakapag-post ng mga messages. Yan, katulad ng ginagawa niya kung sakaling siya si Satoshi Nakamoto. Kaya, ayan. However, these are all just theories and there's no proof about the real Satoshi Nakamoto is. Kaya, ayan. Wala pa rin nakakapagsabi. Hindi pa rin tayo nakakasiguro kung pag si Hal Finney nga ba si Satoshi Nakamoto. Mga theories lamang po ito. Malamang ay baka nandyan siya. Ayan, at siguro ay baka nakita niya siguro na mas magandang manahimik na lamang siguro siya. At mas makakabuti ito para sa lahat. Kasi biruin mo naman, dinampot si Dorian Nakamoto. At syempre, nagdulot yan ng takot sa kanya. Paano pa kaya kung pag siya na nga yung kapag siya mismo yung talagang natukoy, yan, kapag natukoy talaga yung kanyang identity, ay hindi na syempre talagang takot siya kung ano ang posibleng gawin sa kanya ng mga otoridad. Ayan.
hinahanap po talaga siya at talagang gustong malaman yung kanyang identity. Kaya ayan, mas pinili na niya sigurong manahimik. Kasi kung pag magpapatuloy pa siya sa pagpo-post sa yan yung BitTalk Forum, kay BitTalk Forum. Ayan. Kung magpapatuloy pa siyang magpo-post dito, Bitcoin Talk Forum po pala. Ay syempre baka matitrace nila. Matitrace niya yung kanyang matitrace ng mga otoridad yung kanyang location at dadamputin siya. Kaya yan. Kaya para sa akin ay mas maganda na pong ganyan na lamang po. Yan, mananatiling misteryo at mananatiling ayan, mas mabuting hindi na lamang siya lumabas at ipakilala yung kanyang totoong identity. Pero ayan, marami po talagang nagsisilabasan na mga tao na nagpapanggap na sabi nila ay sila raw si Satoshi Nakamoto. At meron pang dumaan sa kaso na talagang pinapatunayan niya na siya raw si Satoshi Nakamoto. Ayan, marami pong issue yan. Mahaba. Ayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.